Okay, para sa Lord, we thank you, Father, for this wonderful time. Ibigay ko po sa aming Panginoon, ang po narito sa pagiging ko, Panginoon, ang mga salita ay matutunan sa iyo, Panginoon, kapagpalan ng Panginoon, at sa lahat. May sagwa at may pamuhay na bawat sa amin ng mga bagay ko at ng sa para ang Lord, ang mga salita, we power to your words, Lord God, ito po, Lord, ay ito na rema sa aming puso, Panginoon, ang lahat ng bagay na natin sa salamat, Panginoon, sa ito, tingnan. Nung ba yung next Lord na nakatayo po ako sa pagpili ko, Lord, itatawag ko sa iyo na para sa akin. Sa iyo harapan, Panginoon, sa aking pagtayo, ay tunay ko kung makita ko ang makarangan ng pagmamalas. Message for us, Lord, that's our heart, that's our motives, Lord, that tunay na Panginoon, kalabot ko siya. Ay taas sa iyo, Panginoon. Sa iyo na nabalik, nagkagumbayan sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. So, title ko ng ating message tonight ay tinatawag kong entry or choosing the narrow path or the narrow gate sa Paseta. Nakikita ko natin sa chapter Matthew chapter 7 verse 13 to 14. So sa buhay natin, araw-araw na encounter natin mostly sa atin, lalo sa ating mga bumigahe kung tayo po yung taga-Pilipinas, madalas po natin na pagbigay pa tayo sa ating mga location o sa trabaho natin, may mga lugar tayo na encounter na mabigat ng traffic sa ating daanan, di ba? So, madalas nagreklamo tayo o may complain na lang why o bakit hindi nasusolusyonan ng gobyerno yung mapalawang daan to accommodate cars o yung vehicles na sumata sa natin. And ayos natin na we want a wider road upang madali tayo papapunta sa ating destinasyon. Kaya nga doon sa mga toll gates, di ba? Nakikita natin yung battle na yun sa toll gates na sa dating mga sasakyan na papasok doon sa dana yun. So, most of us bilang tao, we want, may ambitions natin. Madali tayo basic natin pasensya and gusto natin yung makaalis tayo agad as much as possible we are suggesting na sana malawang daan na dadaanan natin para madali tayo makapasok o makalabas. So taliwas ito sa puno ng Panginoon when it comes to our salvation. Doon sa destinasyon natin patutunguhan pagdating ng araw. So dito sa ating topic ngayon, we will talk about the so-called Christians. We're all claiming that we're all Christians, we're all followers of Christ. And dito we will talk about ourselves as Christian that will categorize us into three groups of Christians. Tatlong grupo po ng mga Christian. Christian po tawag ako na po pala na Christian na po sa atin. Para sa atin na kung saan yung gate na yun, which things narrow and wider, is a symbol of the kind of life we live. Ito po yung simbolo ng buhay na gusto nilang ipamuhay o kailang ipinamumuhay. So dito nga sa Matthew 7, verse 14, sinabi dyan, enter through the narrow gate, for wider is the gate, and broad is the road that leads to destruction. And many enters through it, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So, makikita po natin dito na yung broad way now is enticing. It promotes pleasures. It promotes success. It promotes fulfillment. Ito yung gusto natin. Kadalasan ng mga Christian. Gusto natin yung madaling daan. So ito po yung parang na palaging pinapuntahan ng mundo ito na encourage mostly Christians to follow sa pagsunod nila sa makarating sa tayo ng destination. But Jesus warns us na through this path, it will lead us to destruction. So, it may seem appealing at first, talagang nakakabighani, but at the end is sorrow, emptiness, and separation from God. So, dito po mga kapatid, sa topic natin yun, Jesus represents us in two paths. The
the broad way and the narrow way. Choosing either the broad way or narrow way will lead us to destruction or lead us to life. Nasa ating po yung choices as a Christian. So, I believe na tayo na dapat sa mga tunay na Christian na totoong sinisip talaga yung tao na patungo sa ating destinasyon o sa ating Panginoon. It's a matter of choice for us as Christians. So, let's talk about the broad gate muna, yung maluwang na daan. Ano po ba yung sinasabi dito? The people entering through the wider gate are not heathens. O yung sinasabi ko, for what I mean is yung no particular group or religion are here being talked about. Hindi po ito, it doesn't matter kung ano ng mga paniniwala natin. Hindi po ito yung pinag-usapan dito. But I am referring here to us as Christians, bilang mga mananampalataya. So, we can categorize or name 3 groups of Christians on this matter. So, I hope na makategorize natin sa sarili natin saan tayo. Kung mayroon man hindi maganda as much as possible, as early as possible, may correct natin at may ayos natin sa ating paglakad bilang mga anak ng Diyos. So, and that way, yung broad gate na yan, sa symbol of the kind of life they hate. So, naman po, the first group is made of namesake Christians who compromise with this world. Ito po yung mga klase ng Kristiyano na namesake Christians. They are proclaiming that they are Christians, but who compromise with the world. Nakikipag-kompromiso sila sa mundo. Sabi sa 1 John, 1 John chapter 2, verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. So dito po sa passage na to, makikita natin na Apostle John is warning us against loving the world or being of the world. Amen? So the Bible teaches us and warns us about this matter. This concept refers to compromising one belief. Marami sa atin, hindi makapagtuturo o parang sabihin ko rin, may compromise tayo sa mundo dito, sa ibang paniniwala, sa values and principles to conform to the standard desires and pursuits of the world of secular society. Masarap tayo nakafocus dun sa things about this world. So, sabi dyan na, to love the world, sa context na ito, it means to prioritize worldly things. Things din pagka nilalapag na nakikipag-confirm ko sa salimutan, ito yung pinaprioritize mo yung pagmamahal mo sa mundo nito, sa mga worldly things sa mundo nito. Ano po yung mga materials na yun? Ito po yung mga material possessions. We are on our status, pleasure, or worldly philosophies over spiritual matters, and the will over spiritual matters and the will of God. Mas focus ka dun sa mga bagay sa sanlibutan kaysa about spiritual matters na mas dapat natin bigyan, dapat na pasigin natin pansin. So, sa patungkol dito, compromising with the world therefore means allowing worldly influences to dictate our actions, attitudes, and priorities. So kung inaalaw natin yung sa paligid natin, yung mga nangyayari sa paligid natin, yung society, yung kung anong in sa society, ano ang puso sa society, ano ang trend sa paligid natin, kung yung mga bagay na ino-offer sa liputan ito na makapagbibigay sa atin ng pressure sa maraming bagay o kaluan sa ating mga maraming bagay. Ito po yung inaalaw natin ng ano ito na nakikipag-conform tayo sa mga bagay ito that will contradict or oppose the teaching of the Scripture. Nagko-contradict doon sa puro at sinasabi ng mga salita ng Diyos. So, dito po, ini-encourage tayo ni John na to maintain a distinct identity as followers of Christ. Dapat po, we're on this world, but we must maintain our identity as followers of Christ. Amen po ba?
So, sad to say, maraming Kristiyano ang nakikipag-compromise sa mundo ito. And I believe, and I hope na, and I pray na hindi tayo kasama sa mga klase ng tao. Na we are in this world, pero yung lahat ko natin sa sanlibutan ito ay pasalama. We are against the flow of the pattern of this world. Kasi ang mga tao gustong ang buhay ay maayos sa mundo nito, they are nakikiayos sila sa takbo ng sanlibutan ito. Napakahirap sumagawa sa agos sa iba. Kasi pag lalaki ka na pasalubong sa agos, napakahirap makarating doon sa destination. And that is what the Bible teaches us. Kasi nga, yung baligtaan, ang dalawang na daan, that will leads to destruction. Ano pong sinabi sa Romans chapter 12 verse 2? Kung na po sa akin yung verse 2 na yan. Sabi ko dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you may be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. So dito po sa Romans chapter 12 verse 2, it calls for a life characterized by devotion to God. Ito po yung buhay na gusto ng Panginoon na meron tayo, na buhay na meron kung saan pinakarakterize o sinasabi kung ano yung tamang buhay natin na dapat meron tayo sa Panginoon. Anong klase pong devotion yun? Ano meron tayo sa Diyos? Meron tayo devotion sa Lord, pag-ibig sa Panginoon, love for others, in obedience to His command. Pagsunod sa kanyang mga salita, rather than being swayed by the allurement of this world. Natakay tayo sa kagandahan ng sanlibutan natin. Tandaan natin, anything in this world will all pass away. They will all be destroyed pagdating ng araw. Hindi pansamantala lang ang mga pleasure na nandito sa sanlibutan nito, mga kapatid. Kaya maging matalino tayo, maging matalino tayo mga Kristiyano, na we are not that kind of Christian who compromise in this world. Ganun po ba mga kapatid? And I'm Christian. So, nothing sabi rito, it means compromising one's values and principles to conform to the standard desired of this world or secular society. Sabi nga they are more focused on temporal things, ito mga Kristiyano and transcendent aspect of life rather than seeking or after truths and God's kingdom. Dahil na sinabi sa akin sa Matthew 6:33, ano po sabi ron? Stated that we should seek first the kingdom of God and His righteousness. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 33. So, remember, conforming to the pattern of this world, trends and values may contradict or oppose the teaching of the Scripture. Itapalan yung mga kapatid. So, balikan po ni Romans 12:2, it tells us to maintain a distinct identity of followers of Christ, living the world but not being conformed to its pattern or values. Hindi ko nakaayon sa pattern ng mundo ito at sa values ng mundo. Yes, nandito tayo sa sanlibutan because we need to live here. Pero tanda natin we are just soldiers on this world. Bisita lang tayo dito. Tayo pansamantala lang dito. Hindi ko permanent natin tirahan. Hindi dapat dito nakapokus sa ating kaisipan kung lahat ng mga bagay na pinapangarap natin sa mundo ito ay hindi dapat dito nakapokus. Hindi ang pangarapan natin kung paano natin masisip yung kingdom reward na siya nais ng bawat isa sa atin. Another thing is, the second group, ayaw hindi tayo ang first group na yan. Second group is also made of namesake Christians. They are claiming that they are Christians, but the people in this particular group are people pleasing forwards. People pleasing forwards. Mga ito, yung klase ng na natatakot sila sa pagsasabi ng tao sa kanila. Mas binibigyan nila importansya kung ano yung magiging sabi ng mga tao na kakilala sa kanya bilang mga mananampalataya. Lalo pag sa mga leaders. Natakot silang mahuli, takot silang
Kung nag-vlog ka, or like, meron mga titiya sa'yo, mga tukod din na sa'yo, may mga magsasabi sa'yo naman dito. Ayaw nila marinig yung mga klase. Gusto nila ma-please bawat isa. And that's so hard for us because time will come na ang pipili ng tao, anything that will please in their ears. Ito yung mga gusto naman. Ito yung ginagawa ng mga tao. And alam natin, napakaraming grupo na dumarating sa mundo dito na talagang nakakapag-isig ng maraming mga members. Like, yung gusto lang nilang marinig, yung anything that will satisfy their ears, kung doon sa kanyang mga marinig nila ng teaching. Ayaw nila ng mga harsh teaching. Ayaw nila ng mga correction na klase ng teaching. Gusto nila something that will entice them, that will give them pleasure, that will give them the kaya ganun ang grupo na mas marami. Dahil mas marami naman. Ito yung tinatawag ng mga broad gate na gusto nilang pasukin. Kasi madali na mabilis ito. So ito yung mga klase. Kaya nakakalungkot isip mo, napakalaki ng call na ito, pero ilan lang ang Christian umatin. I hope hindi ito naman natin. So, John 1:42 to 43. Ano sabi dyan? Yet at the same time, many even among the leaders believed in him. But because the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith for fear they will be put out of the synagogue. For they love human praise more than praise from God. Ito yung klase ng mga leaders na mga Kristiyano na takot na ano sila, gusto nila yung ma-acknowledge yung faith nila na yung marinig nila yung mga praises from the people. So ito po yung klase ng tao na who believe in Jesus but were afraid to openly confess their faith because of the Pharisees. Ito yung klase ng tao. These individuals were more concerned about their social standing and reputation among the religious leaders than they were about openly acknowledging Jesus the Messiah. Masyado nilang binigyan ng mga pabebe words nila. Yung talagang mga salitang ano talaga na talagang makakalimutan ng mga tao sa paligid nila. So we must prioritize our allegiance to God over the approval of others and to trust in Him to give us strength to be overcome challenges, persecutions, and persecutions we encounter for the sake of our faith. Tandaan natin na kung tayo isang klase ng tao na we're compromising one's faith for the sake of worldly approval or social acceptance, despite recognizing Jesus' identity in the truth of His teachings. Ito pa yung klase ng individual na they will choose to remain silent out of fear for the consequences from the religious authority. Matahimik lang sila. Ayaw nilang makarinig, ayaw nilang masabitan. Ito yung mga Kristyano na tahimik lang, ayaw nilang makarinig ng mga bagay na gusto. So, ito yung mga klase ng tao na dapat hindi makikita sa atin bilang mga Kristyano. So we are not supposed to be kind people na we try to please others, especially mga leaders. We need to please God more than these people. Amen, diba? We rather please Jesus buhay natin kaysa dito sa mga tao. Another thing, the third group. The third group is made of the worst breed of namesake Christian. Worst na to. Worst named breed of Christians. They deceive people in the name of Christ. And this is common din sa panahon natin. Basahin ko natin sa 2 Timothy chapter 3, 5 to 7. 2 Timothy chapter 3, 5 to 7. Having form of godliness, not denying its power, have nothing to do with such people. They are the kind who worm their way into home and gain control
overkill the women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of prejudices, always learning but never able to come to knowledge or the truth. So, ito po yung klase ng tao that describes a group of people who possess a form of godliness but denying its power. Amen po ba? Ito yung klase ng mga tao na who possess a form of godliness but denying its power. These individuals are characterized by hypocritical outward appearance of religiosity. Napaka-religyoso, napakaganda ng suot, napakaganda tingnan, while lacking genuine faith and transformation in the lives. Pero hindi mo nakikita yung pagbabago sa buhay nila. At maraming ganitong klase ng mga Christian. Maraming ganitong klase ng mga leaders na kung saan sila yung mga klase ng mga scribes and Pharisees na parang medyo naputi yung kultura, pero ang nakalagay sa loob, nabubulok na. So, ito po yung mga worst crime of real Christians na sa panahon ngayon nakikita natin sa paligid natin, napakarami pa. Ewan naman banggit, pero alam naman yan. Nakikita naman natin sa balita, nakikita natin ang pagkaroon natin. So, sabi nga, having a form of godliness but denying its power. This phrase suggests that these people appear religious or spiritual. Nakikita natin sila perhaps engaging in religious activities, religious rituals, practices, present sa lahat ng pagtitipon, present sa lahat ng mga activities, napaka-busy sa church, napaka-religyoso, napaka-init sa Panginoon, makikita natin siya, but their external religious observance does not align. Yung kanyang paglabas, ginagawa na napaka-holy tingnan, pero hindi naka-align sa kanyang genuine faith in obedience to God's will. Hindi talaga sila nakasunod sa kalooban ng Panginoon. So, ano pong warning din dyan? Avoid such people. Iwasan po natin yung mga klase ng tao. If we na-discern natin yung mga klase ng tao, iwasan natin. Kasi, napapasin yung mga leader nakakaway members. Nagsasali yung spirito ng leaders sa members. Iwasan yung dumikit sa gano'n. Kasi pag iwasan natin dumikit, hindi lang ako, lahat tayo. Iwasan natin dumikit sa mga ganong klase ng tao. Sa ganong klase mga namumuno. Kasi pagdating ng araw, salitan na naman doon. Nakapagkirita na sa iwan na yung kanyang mga itinuturo, hindi yung paglalakan ng mga pinilalakan ng mga kasi dating araw blinded ka rin, yun ang pinilalakan mo talaga. So, associating with them can potentially lead to spiritual compromise and confusion. So, ito rin yung klase ng tao na pupunta sa mga bahay, sa mga dyan, the way to the homes, and ano ginagawa, capture weak women. Hindi actually tinuturo nila yung mahihina. Ang tinuturo nila dito yung mga mahihina. Palalaki ka man ang mga babae. Kasi tinuturo nila kasi weak women kasi sila paano kasi yung babae mahihina mo na, mahihina nila ng mga babae. According sa Bible, sinabi nila. Pero actually dito, kung mahina ang ating knowledge, mahina ang ating pananampalataya, kulang tayo sa kalaman sa salita ng Diyos, madali tayo mag-isip. Madali tayo na mahikayat, lalo kung wala tayong alam sa salita ng Diyos. So, mag-request tayo dito. It can exploit us. Ito mga tao na can exploit us, especially yung mga vulnerable individuals, yung mga mahihina. So, yung mga babae or yung mga madaling makakagas sa mga manipulating din with false teaching and ultimately leading them away from the truth that really us over. Dito tayo sa katotohanan mga kapatid, dapat huwag tayong mas natutunan natin. Amen po ba? So, overall po, yung passage sa ito ay serves a warning against superficial. Saan superficial kung labas na? Against this superficial form or counterfeit form of
godliness. Ingat po tayo, hindi po pinakita mo ba nagdadaanan ng isang tao o yung isang leader, okay ka nito. Let's test the spirit. Ano natin? Pag-aralan natin kung ang spirito ng Diyos siya. Baka inwardly, hindi siya nakakay according to the will of God. Amen? So, ito po yan. Sabi rito, all these three groups of people that enter through the white gate share the same faith. Tandaan natin. Yung mga klase ng tao na basta, though Christian sila, they share the same faith because they want to enter on this broad gate. Ano ba yung faith niya? A faith that is not short for eternal damnation. That will lead to destruction. That will lead to death. So, huwag natin hayaan na malisip tayo mga kapatid. Doon na tayo kasi madali lang doon. Napakasimili lang turo doon. Madali makalikaya naman. Huwag ko tayo magpadala sa mga. Mga kapatid, may mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Huwag dapat natin prioritize sa buhay. So, punta naman po tayo sa Narrowgate. I-explain about the Narrowgate. Hopefully, ito po sa ating magitan natin. Tumbok ng ating paglakad sa Diyos. Hindi po sa tayo dapat tumaan mga kapatid. The people entering through the Narrowgate are the Christians that are committed to Christ, are committed to Christ on a daily basis sa pang-araw-araw na buhay. So, meron tatlong level of commitments ang binibigay dito. Mga levels of commitment na meron yung mga totoong Christian. First level is made of Christians that refuse to compromise with the world. Ito rin yung mga klase ng Kristiyano na nag-refuse sila, hindi sila tumaya, inayawan nila na makipag-compromise with the world. Kung babasahin natin yung story ng Daniel chapter 1, verse 8 to 21. Ito po yung patungkol kay Daniel at sa mga kumpay niya na under Babylonian captivity na saan ay they're facing a test of faith in obedience to God. So, kung i-explain ko natin yan, makikita natin na si Daniel at yung mga kasama niya, they are not dividing themselves with the royal food and wine provided by the king, just like the included food that did not appear to Jesus in the Kung gusto sila pakainin, si Daniel at yung mga kasama at yung mga kasama nila ng pagkain na inahanda doon sa royal court. Kami sa royal court kami, pagtatrabaho sa royal court, talagang yung pagkain na lavish, karne, butas, everything. Lahat ang makita mo doon nandun na lahat. Na gusto ng hari na yun ang kainin ng kanyang mga inaalagaan doon sa panahon na yun. But since ito ay against paniniwala nila, Daniel at mga kasama niya, they refuse to compromise doon sa inihahain sa kanila ng royal court, ng kanilang hari niya. So dito, nakipag-bargain sila, at sila sa nagsiserve sa kanilang pagkain. Ang ipakain nila sa akin ay mga gulay lang, vegetarian. At obserbahan mo kami after 10 days kung ano magiging tsura namin kung kami ba ay binabago ba sa akin o binabago kami. So ito yung naging setup. So nag-aalala yung papakain sa kanila, baka manghina sila kasi hindi lang kinakain nila. But they are very firm and stick to their faith at sa paniniwala nila kung ano yung tama dahil hindi naman ito this their faith. So ito yung ginawa nila. So itong decision nila demonstrate Daniel commitment in his companion to remain faithful to God as commandment even in a foreign land. So dito mga kapatid, makikita natin na after doon, as a result of their obedience and faithfulness to God, Daniel and his companion companions are blessed with knowledge, understanding, and wisdom. So nakikita natin kung tayo ay totoo sumusunod sa Panginoon. In spite sa mga pagsubok that will test our faith and our obedience to God, that will compromise
our faith na ipaglalaban natin yung ating paniniwala sa Diyos. If we overcome this test na ibinigay sa atin, tanda natin na there will be a blessing sa bawat isa sa atin. So, ang nangyari dito, pinagpala sila. They were blessed with knowledge, understanding, and wisdom from God. And Daniel specifically is given the ability to interpret dreams. Diba siya Daniel nag-interpret ng mga dreams doon and visions. And they are also promoted to position of authority within the Babylonian Empire. Kaya sa antay na rin ng Panginoon, kung talagang gagamitin ka ng Diyos dahil dito pa sa lugar na ito, na foreign sa atin, dahil hindi ito culture natin, dahil iba paniniwala sa lugar na ito, we can be a blessing. Ano ba? We can use my God. We can be a blessing sa mga tao na naninirahan sa lugar. Through our faith, through what that we believe, na hindi nakasagasa sa naman ng paniniwala. Ganyan po ba? So, hindi matalino tayo ito. Ito yung mga klase ng first level of Christians na hindi na ipag-compromise sa lugar. This illustrates the importance of remaining faithful to God's command even in challenging time or circumstances. Ano bang paraan natin? Hirap ng pagsubok o pagkakataon na madalas sa buhay natin. They remain faithful. We must remain faithful to God. Amen? The second level is made of Christians that are not ashamed or afraid of following Christ. Ito po yung klase ng mga Christian na hindi natatakot o nahihiya na sumunod sa ating Panginoon. Hinahiya ko pa rin sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. Pero kung ba kinakaya rin ang maging Christ follower niya? Makapagpinig ka lang sa iyo sa iyo. Medyo alam Christ follower. We should be firm sa asin. Minsan. Pero di ba dapat gano'n? So, John chapter 19. John chapter 19, 38 to 39. Ano sabi ko dyan? Later, Joseph Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. So, kwento ko rito, nang makatay si Jesus Christ, nagdinong si Jesus Christ, ang mga disciples na mga panahon na saan nagpuntahan, they all went to hiding. Tago sila na natatakot sila after mamatay ni Jesus Christ. Baka sila isunod o baka sila hantin at pag-uuli at pag-pagkainin na tulad na ni Jesus Christ. Ang tanging natira lang dito, tapang, though they are very secret follower lang sila ni Jesus Christ. Pero yung mga vocal na mga disciple, mga mahiingay, sila yung mga on fire, buhay sa Jesus Christ. Sila yung time na sila yung mga nawala sa kanila. Tanging si Nicodemus na at si Joseph of Arimathea ang natira na mga secret follower lang sila ni Jesus Christ na time na they're the one who took courage to take the body of Jesus Christ. So, ito po mga klase ng Kristiyano ay nakikita natin yung kanyang courageous actions and their desire to honor Jesus for the last time. So, kung pamilay naman si Jesus Christ, makakita lang yung pag-aabog sa kanya kung near and aloe. Paano nila traditional thing na ginagawa nila to honor the dead. So, ito yung powerful example of Joseph and Nicodemus. Yung kanilang devotion, yung courage in the face of adversity. Yung kanilang courage. They're paying Jesus even in his darkest hour. Ito sa panahon ng katilingan, mga panahon na yun, gano'n na talaga na mga panahon na yun, kung saan walang hope, walang pag-asa, napakatilim ng paligid. Pero yung pananampalataya sa Panginoon sa Kristo ay yung nagdala sa kanila upang gawin yung bagay.
Hindi sila nag-went into hiding. So, nakita natin dito na they honor Jesus, and at the same time, it is the fulfillment of the prophecy na sinasabi sa Isaiah chapter 53, verse 9. So overall po, itong si Joseph at si Nicodemus provide an example of devotion and courage in the face of adversity. Pangatlo po, the third level is made of Christians who will take a stand for God at any cost, even if this means death. Kaya natin. That can stand for God at any cost, even if it is means death. Ito yung resulta ng pamataya. Dito na pa tayo sa level 1. Maraming na sa level 2 pa lang tayo, maraming na sa level 2. Pero yung level 3, medyo hindi pa siguro natin kaya. Tinestake pa tayo ng Panginoon dyan. Pero ito ba yung sinasabi dito sa Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Ito kung ano sa akin ang kwento na ito. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the images of wood you have set up. So time will come. Siguro, may mga encounter tayo na rin yung mga bagay na bagay. Siguro yung level of pagiging Kristiyano natin siguro masyado na tayo nalalig, masyado na tayo matatag, kung pananampalataya na siguro matitest talaga na tayo talagang Kristiyano, totoong nagasulat na natin ang Kristo. Even in the face of adversity, even in the face of death, sa mga panahon. Titest talaga ng Panginoon. Dito natin tayo na kung saan makakompromise pa tayo natin life. So, they express unwavering faith in God, stating that even if they are thrown into the furnace because they believe that God is able to deliver them, but if He doesn't, they will not bow down to the King's image. Kahit sabihin pa, hindi kami sa kaluluhan ng aming Diyos, hindi pa rin kami yuyuko sa Diyos na yuyuko. We are very free, sa mga pananampalataya sa Diyos. Nakilala nila yung Diyos na kanyang sinasama. Sa ating masagot dito, kilala mo natin ang ating Panginoon na ating sinasama. We are know who the Lord we are serving, the God we are serving today, tonight, now. Siguro, kaya natin panindigan kung ano yung sinasabi natin. We are willing to die for Christ, we are willing to die for our faith. And it is the level na siguro yung Kristiyano ito talagang napakalalim ng intimate relationship sa Panginoon. And this is what we are going to desire sa buhay natin. Sapagkat maaaring nandun tayo sa unang level, kung saan hindi naman tayo siguro may pag-compromise sa world, the second level naman, hindi tayo yung mga klase ng chat, hindi tayo yung mga klase ng tao superficial na natin pananampalataya. Tayo yung mga Kristiyano na hindi na tayo nahihiya na ipakilala si Kristo sa buhay natin. So, dito siguro tayo, sa level 1 and level 2 na tayo. And praise God for that. I hope na marating natin yung level 3 of our faith kung bilang Kristiyano, yung pagiging Kristiyano. That we are really to for our God. And I hope that. Because God is able to save us. Even if He didn't save us, still, our trust is in Him. Amen? So, tatapos ko ako. I hope you will make it. So, ito yung conclusion. What is the right choice? Ano pong right choice dito mga kapatid? The broad gate o the narrow gate? The narrow gate. Mahirap. Pero sa biyaya ng Panginoon,
Even though we are here in the foreign land, maraming adversity, maraming mga kalaban tayo, maraming magpuputya sa atin, maraming question yung ating faith, maraming question yung ating makikipag-compromise, tutok sa internet-compromise. Pero we should be firm sa naman ang ating pananampalataya kung ano po meron tayo. So, the righteous is definitely rewarding. Ang paggawa ng tamang desisyon ay mayroong reward. But it is not without a hefty price that manifests in different forms. Pero hindi po ito natin makukuha in a very easy way. Ay nagkuha. Rewarding siya, pero not with a hefty price. Meron kang gagawin. Meron kang isasakripisyo. It can be either your career, your wealth, everything na meron kasama kong ito. Everything na nag-hold, na umitigil pa sa'yo, bakit hindi ka pa nakakaabot sa level na yun? Level na yun ay hawak-hawak pa rin natin ito. Iniingatan pa rin natin sa atin. Ang sabi ko sa Mark chapter 10, verse 17 to 25. Verse 17 to 25. Yan. Mark chapter 10 to 25. As Jesus started on his way, a man ran out to him and fell into his face before them. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments: you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Verse 18. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Talagang pinagmalaki niya ka. And Jesus looked at him and loved him. One thing nila, sabi ni Jesus sa kanya, he said, go, sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, then come follow me. At this, the man's face fell, and went away sad, because he had great wealth. Ano po sinabi ni Jesus? Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. The disciples were amazed at his word, and Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go to the eye of the needle than for someone who is to enter the kingdom of God. So ano po yung patungkol dito mga kapatid? We cannot follow Jesus. We cannot follow God. Sinasabi ito, Jesus and earthly possessions, we cannot follow at the same time. Hindi po natin pwede pagsabihin sa buhay natin mga kapatid. Yes, we need things that we use every day. Pero kung ito po ay, mga bagay ito ay nagiging dahilan kung hindi ka makasunod ng mga sa ating Panginoon. And this is the thing that hold you back to follow Jesus. Fully follow Jesus ang buhay natin. Kung ito po yung mga pinipigil sa atin. It can be our career, it can be our wealth, it can be our possessions, it can be our boyfriend, it can be our girlfriend, o yung mga loved ones natin. Maybe they are yung sila yung mga hadlang sa atin, kaya hindi tayo makasunod ng sa Panginoon. Correct me if I'm wrong. Pero siguro yun po yung mga sa atin Panginoon sa mga kursa to na pinapaalala sa atin ng Panginoon. Another thing is, Jesus called us to be different and swimming off the current. Tanda natin, it is not easy as swimming with the current. Hindi kasi dali, ito ay umalangoy with the current. Mas mahirap ang lumawoy against the current. Amen po ba? Romans chapter 12 verse 2. Ito ba? Not conform with the pattern of this world. Transform by the renewing of your mind, then you will be able to understand that what God's will is good, pleasing, and perfect will. Another thing is, tanda natin, when we did the right choice, tanda natin na we cannot follow Jesus and earthly possession at the same time. Ano
Darating tayo tinawag na lumakad pa sa takbong mundo ito. At pangatlo, persecution will be abundant. Tandaan natin, ang pagsubok ay maraming daan sa buhay natin. Kahit kung hindi na naman tayo nakakaroon sa mga pagsubok, how much more tayo pang mga Kristiyano. Hindi tayo spared, hindi tayo exempted sa mga pagsubok na yan, persecution yan. But Jesus said that we must be strong because He overcame the world. Yun lang ang pangatong ibitaw natin. Mapagsubok tayo, pero tandaan natin, Jesus overcame the world. Amen po kami. So, the God of this world, pwedeng saktan tayo, i-persecute tayo, subukan tayo, pero tandaan natin, meron tayong Diyos na nangako at nagsabi na napagtagumpayan natin. Ano po sabi sa Matthew chapter 5 verse 10 to 12? Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against. So, mapalad na tao because rejoice in God, because great is your reward in heaven. In the same way, they persecuted the prophets who were before you. So, naranasan ito mga nawala sa atin. And we can experience all these things kung tayo ito sumusunod sa Panginoon. Pero tandaan natin, hindi dito ang end ng buhay natin, ang journey natin sa mga ito. Ang tuloy na destination natin ay para sa natin. And the reward is waiting there for us. Ay pinahalo sa atin. We can experience hardships sa buhay natin ito, which is common to all people. Mga pananampalataya, hindi pananampalataya. Huwag natin paigitan ng mga asenso, huwag natin paigitan ng mga unbelievers na lumayaman. Pero tandaan natin, treasures in heaven is far more better than the treasures in this world. Amen? Matthew chapter 24 verse 13. Ito po yung ano sa inyo. But the one who stand firm to the end will be saved. Amen? And this is what for our all. Ito po yung lahat hinahanap ng bawat isa sa atin. And I believe na nawa ito po yung mag-extend natin at maging fair tayo hanggang sa dulo ng ating pananampalataya sa buhay ng mga isa. Kaya po ba natin sa mga oras na natin. Salamat Panginoon for reminding us once again, Lord, what kind of Christian we should be about. A Christian that has not conformed to the pattern of this world. A Christian na hindi ko nahihiya na sumunod sa iyo bilang disciple ng Panginoon at hindi nagpapag-compromise at hindi natatakot na sumunod sa iyo at hindi ka nahihiya sa amin. Kami yung mga kasang Christian Panginoon nais ko na handang ilaban Panginoon even to the point of death ng aming buhay Panginoon in following the Lord Jesus. Tulungan mo kami Panginoon na ma-fulfill namin ito sa mga buhay until the end of our lives sa mga buhay ng Diyos. Nawa Diyos maging totoo ang aming response, totoo ang aming hinahangat sa buhay ng bilang mga anak ng Panginoon na patuloy ka makawala sa mga buhay in every area and aspects of our lives. Tulungan mo kami Panginoon maging pagpapala sa aming mga kasama, sa aming mga kaibigan, sa lahat ng mga taong kapaligid sa amin na makita nila ang kanuningan mo sa mga buhay ko ngayon. And they will be blessed from you. Tulungan mo kami Panginoon na hindi kami ma-deceive ng mga teaching that will lead us astray, Lord. At paniwalaan ng mga bagay na sinasabi nila na mas maganda at maganda ng mga bagay. But of course, we should go against the pattern of this world, Lord God. Tunay na mahirap, pero alam namin na ito ang Diyos na hindi nagpapabayaan at hindi kami iwan, hindi pababayaan. Thank you Lord for your love. Thank you Lord for your kindness, Lord. Thank you for your promises, Lord, that we can continue this life, Lord. Sa buhay namin bilang anak, tulungan mo kami patuloy ng panghawakan, ang iyong mga pangako sa pagkakas ng Diyos at ito, at tuloy ng nakakaasan. Sa iyong pakulit